Yung mga kapatid, may nag-comment dito. Sabi niya, sayang lang hindi ka maliligtas ng relihiyon at mabubuting gawa. Ano yung makakapagligtas sa akin? Kung hindi yung relihiyon at mabubuting gawa, ano? Pag may nakita ako dyan, gusto ko pagsasapakin ko na agad, pengaw, 5. Pak! Ayun yung makakapagligtas sa akin. Tapatin mo ako, boy. Ano? Eh, ano yung makakapagligtas sa akin? Ano yung makakapagligtas sa amin, ha? Nanginigil ako. Ano yung makakapagligtas sa amin? Hindi relihiyon. Hindi yung mabubuting gawa. Ako ang masama, ikaw ang mabuti. Ano ba ang pinaka-fundamental na doctrine ni Kuya Eli, Brother Eli na mali sa paningin mo? Or ano ang pinaka-kwan niya sa doktrina? Vital doctrine. Opo. Ito po yung mga kapatid. Ang dating daan ay kung nga po yung nagturo kay Brother Eli ay nanggaling sa Iglesia ni Cristo, si Nicolas Perez. Ang kanilang tinuturo sa mga tao, ang kaligtasan po ay nakabatay sa gagawin ng tao. Sa ginagawa ng tao. Based on thy word. Righteousness by self-righteousness. MCGI cares. Good works will save you. That's why the man of God, that he may be perfect, fully equipped unto all good works. Kaya nga tinuturuan ng lahat ng mabubuting gawa ang tao ng Diyos eh. Ano sense nung ituturo yung mabuting gawa kung hindi naman pala magliligtas sa'yo ang mabuting gawa? Ito ng CCF. Ang sabi, tinyo ha, ito tiyak na tiyak, turong antikristo ito eh. No? Pakita natin yung kapirasong sinabi. Don't ever believe when people say tithing is obsolete. Don't do that. Be careful when you watch internet video, when you watch internet Bible teacher, you have to be careful. Learn to read the Bible as one integrated book. The Bible is old and new. Don't try to separate it. Ayan. Because ayaw niya pawalan yung tithing, ano? O tapos, doon sa isa, yung isa ang sinasabi ko, pakita mo. Good work will never save you. good works will never save you. However, when you come to Jesus, Good works will never save you. If I read a verse that good works will save people, are you going to stop your ministry and shut your mouth? Sir? Are you going to shut your mouth and stop fooling your members about that word that good works will never save you? If I can read verses, not only one verse in the Bible, I dare you. If I can read a verse that good works save people, are you going to shut up your mouth and never speak again? Ang liwanag nito eh. Lumayo kayo sa akin, doon kayo sa apoy na walang hanggan para sa diablo at sa mga anghel niya. Bakit? Nagutom ako, di niyo ako pinakain, nauwaw ako, di niyo ako pinainom. Nagkasakit ako, di niyo ako dinalaw, nakita niyo akong hubad, di niyo ako binigyan ng damit. Panginoon, kailan ka namin nakita ng ganyan? Di ka namin pinaglingkuran. Yamang hindi niyo ginawa dito sa isa sa maliliit na aking mga kapatid. Sa akin ninyo, hindi ginawa. Kaya hindi mo ginawa, ayaw mong gumawa ng mabuti, sige, sa impyerno ka. Pero yung gumawa, no? Sabi, halik kayo. Naligtas ba yung gumawa, Brother Del? Naligtas po, Bradeli, inanyayahan sa kaharian ng Diyos eh. Naligtas yun. Hindi nga nila alam na yung palang ginawa nila, ikaliligtas nila eh. Pero kasi gumawa sila, minarapat sila ng Diyos. Eh yung ayaw gumawa, naku po mga Baptist, maghunos dili kayo. Mga miyembro ng mga born again at ng mga Pentecostal at ng mga Luteriano, maghunos dili kayo kay maniwala sa mga pastor nyo. No, good works can never save you. Sa mula sa basa yun. Ang dain talata sa Biblia. Good works will save you. That's why the man of God, that he may be perfect, fully equipped unto all good works. Kaya nga tinuturuan ng lahat ng mabubuting gawa ang tao ng Diyos eh.
Anong sense nung ituturo yung mabuting gawa kung hindi naman pala magliligtas sa'yo ang mabuting gawa? Eh, ano magliligtas sa'yo? Pagbibigay ng ikapo. Ha? Yun lang yata alam yung mabuting gawa na mahalaga sa inyo eh. Magbigay ng ikapo, miyembro. Kasi kayo tatanggap, mga unggoy. Di ba ganun ang logic nun? Brad Josel? Opo, Bradeli. Kaya nga po ayaw nilang pawalan po ang ikapo eh. Kasi po, sila po ang tatanggap. Kaya hindi nila pakakawalan yan. Pero hindi totoo Pero yun. gumawa ka lang mabuti sa kapwa mo, magpakain ka ng gutom, magbigay ka ngayong mga may pandemic, magbigay ka ngayon ng magandang mga kaloob sa kapwa mong tao, hindi mo ikakaligtas yun. Good work can never save you. Sabi ba naman ito? Ang tindi mo, di ka nagbabasa ng Biblia. Magbasa ka ng Biblia. Basahin mo yung sitas, 25, 32 hanggang 45 ni Mateo. Kumpleto na yan. Mga kapatid, yung akin pong libro ay sinulat po yun yung aking biography, talambuhay, at yung aking naging paglalakbay, journey, mula po nung ako'y mapasama sa grupong Ang Dating Daan ni Brad Eli Soriano. 19 na taon po ako doon, from 1990 hanggang 2009. Ako po ay umalis po doon sa grupo Ang Dating Daan dahil meron po akong mga nakitang mga maling katuruan na hindi naman mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Na-discover ko po na Ang Dating Daan ay isang kulto. May mga tinuturo sa mga miyembro na hindi naman galing sa ating Panginoong Jesucristo. At dyan po sa libro na yan, mga kapatid, nandyan po yung aking mga tinutulan na mga maling katuruan ni Brother Eli Soriano. Kaya pagka po kayo nagkaroon ng kopya ng libro na yan, malaking tulong po yan para yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan na nasa grupong Ang Dating Daan, ay mapag-isip-isip po natin para sila po ay magkaroon ng pag-iisip na sila'y lumabas, umalis po sa samahan na yon. At yun naman pong mga kamag-anak, mga kakilala natin na interesadong pumasok dun sa Ang Dating Daan, sa MCGI ngayon, mapipigilan na pong umanib pa, magpamiyembro pa. Dahil po, pag nabasa yung libro na yan, makikita po nila na talagang may problema ang mga katuruan, ang mga aral dyan na itinuro ni Brother Eli Soriano. Mga kapatid, bili na po ng Pinoy Walking Bible, ang paglalakbay ni Brother Willie, 499 pesos lang plus 75 shipping. Salamat po. Ano ba ang pinaka-fundamental na doctrine ni Kuya Eli, Brother Eli na mali sa paningin mo, or ano ang pinaka-kwan niya sa doktrina? Vital doctrine. Opo. Ito po yung mga kapatid. Ang Dating Daan ay kung nga po yung nagturo kay Brother Eli ay nanggaling sa Iglesia ni Cristo, si Nicolas Perez. Ang kanilang tinuturo sa mga tao, ang kaligtasan po ay nakabatay sa gagawin ng tao, sa ginagawa ng tao. Salvation by word. Righteousness by self-righteousness. MCGI cares. Yes po, po. Kung ano yung gagawin mo, doon ka maliligtas. Gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Gumawa ka ng masama, doon ka mapapahamak. Yun po yung nakita ko na maling katuruan ni Brother Eli Soriano na ang kaligtasan, salvation, ay nakabatay sa gawa ng tao. Samantalang sa Biblia po, ang salvation ay sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan tayo po ay sumampalataya kay Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas at ating sampalatayanan at pahalagahan ang kaniyang ginawang pagliligtas para sa atin.